Yan po ay properties mismo ni Mr. Eliseo Soriano. Yan po sa Floriana, Police, Santa Catarina, Brazil. Ano ho yan? Yan po ay Hotel Villa de Vicenci. Ayan, no? O, yan ang pinaka, parang lobby ba yan? O yung dining area. Tingnan nyo. Gaano ka-grandyoso. Diyan na pupunta ang abulin nyo. Pero tingnan nyo yung mga sambahan ninyo. Talagang sabi niya, silungan daw pagka umuulan. Ang pinagbuti po ni Mr. Eliseo Soriano, yung kanyang mga itinayong negosyo. Ayan, hotel. Ayan. Susunod yung picture. Ayan. O, yan yung pinaka, meron pang piano ron o organ. Siguro yan yung pinaka-lobby. Sige. O, yan. Tingnan ninyo, meron pang parang recreation area. O, yan yung pinakalikod po. O, yan. O, tingnan nyo. Isipin nyo kung gaano pinaganda yan. O, sige pa. O, yan. Meron parang pool pa ron sa likod. O, yan. Tingnan nyo. Yan o sa Brazil. Kayamanan yan ni Brad Eli Soriano. Tapos, abuli kayo ng abulin. Nagkakandakubat lumpo na kayo. Bilyonaryo na ang inyong inaabuluyan sa ang dating daan. Ito naman po, nakikita nyo, salud. O, yan yung sa likod naman, o, salud. Sa Brazil ho yan. O, yan, salud. Sa kanya ho yan. Yung restaurant, kaya meron pang aerial view. O, yan. Diyan nakatayo yung mga restaurant na ipinatayo ni Mr. Eliseo Soriano at saka nung kanyang pamangkin si Daniel Rason. Meron pa. Sa kanila rin ho yan. Ito, iba rin to. Salud din yan. Ibang location yan. Di ba salud restaurant yan? Ayan o, ang pinapapasin ko pa rito, bawal sa kanila ang paglalasing. Pero tingnan nyo yung mga inumin. Sa salud restaurant, yan ang kanilang ibinebenta. Ang yaman-yaman na po ng magtiyuhin. Tapos tuloy-tuloy pa kayo sa panghihingi. Paano nahayag ang malaking kapaimbabawan nitong si Mr. Eliseo Soriano na kung hindi sa kilala ay para bagang totoo na nagmamalasakit sa mga kanyang tagapakinig. O pakinggan nyo si Brad Eli Soriano. Marami akong napuna sa relihiyon. Iba-iba relihiyon. Yung mga pastor ngayon, ang karamihang mali, pera. Hingi ng pera. Hingi ng hingi. Luko-luko eh. Narinig lang sabi mo nung naalap ka, hindi mo akalain talaga na magkaka-cater ako or whatever. Kasi talagang yung mga kabata, kay KTK nga dati, talagang dumayo pa talaga sa Apariton para mag-construction doon eh. Kasi nga talagang paniwala tayo na dadating yung malaking kapigatian. Magtitipon tayo lahat doon. Wala tayong papapasukin. Mag-aalaga tayo ng mga pwede natin kainin pagdating ng matinding kapigatian. For example, yung ostrich. So, pag-ready tayo ng weapon. Anong year ka ba na-anig? Sis, Rain? 2000. Naku, naabutan mo nga. So, naabutan mo talaga yung, alam mo yung kasagsagan nung early 2000 na yun, di ba, na malapit na, di ba? Oo, yun nga. Naramdaman mo ba yun? Oo, konting lindol lang, konting pumutok na bulkan kung saan. Lahat tayo talagang pananalangin kasi ito lang, malapit na. Konting lindol, konting gera. Oo, laging ganun. Lagi nilang ina-affiliate sa Biblia na nakasulat, yung mga hula. Parang naparinig lagi, no? Yung nga lang, alam mo yung pinaka-first encounter ko dyan. Ewan ko, naalala mo yung World Trade Center, yung binangga ng eroplano. Naalala mo yun? Yung 2001 yun eh. Mga November 2000, November, parang something gano'n, 2001. Ano yun eh, nagpakalat sila ng mass message nun sa text na mag-prepare na raw ng mga pagkain, yan, mga delata, gano'n, etc. At maghanda na, kasi baka raw, alam mo yun, parang papatawag na. Oo, kasi yun yung may prepper talaga ang CGI. Oo. Yung kasi yung time na nagtayo si Brad Eli na ng mga pader, di ba? Oo. Doon na lumalabas yung mga text, yung mga paksaan ng 666, gano'n. Tapos yung mga paksa ng pagparito ng Panginoong Kristo, yung mga sign, di ba? Ng pagparito ng Panginoong Kristo. Ganyan yung ganyan yung nangyari ng mga time na yun, Ang nangyari pa noon, isa sobrang paranoid ko noon. Tinawagan ko pa yung nanay tatay ko tapos umiiyak ako noon na umanib na sila kasi malapit nang dumating, pinapatawag na yung mga nagpapa-prepare na ng mga pagkain, etc. And I think dun nila kinapitalize yung sige wait, hawak natin yung nakita nila na sige, kaya natin silang takutin, kaya natin silang i-control kasi naniniwala sila na ganito, okay.
And I think dun sila nakakita ng butas. Okay, sige, pwede natin ipasok to mga businesses natin. And what not. Well, consider ko lang na. Correct. Oo. So, yun yung, ay sabi ni Precious, so yung rapture issue na yan, ginaya na yan nila sa Koreano. Mag-end of the world na tapos bigla magpaksa na 10 to 15 years na lang ang mundo. Correct, oh. Ay, September 11 daw, sabi ni Jensen. September 11. 9/11 yun eh, 9/11. 9/11, 2001. Sabi ni Glenn, invento, hindi naman 2001 yun. 9/11 yun. 2001, yes. September 11, 2001. Ang tawag naman, ang gulo naman ito ni Glenn, makapuntos lang eh. Ang layo pa. Ay, Google naman, pwede na search. So. 2001 No nga nangyari yun. 2001 yun. Tapos, September 11 pala. Ano na nangyari, no? Puro rapture, puro mga issue na pagparito. Ngayon yung mga tekstuhan ni KDR, no? Ni Best noon, di ba? Diyan na lumabas din yung sa Orani Bataan, di ba? Yung pagtatayo ng mga matataas sa pader, sa palit, tapos Hindi kasi noon, discourage na mag-aral pa yung mga kabataan. Nung panahon na yun, nasa college na ako noon eh. So, ginapang ko lang din talaga yun. Pero sa loob ko nun, parang tinatamad rin ako kasi nga niniwala ako na hindi na mahalaga mag-aral. Di ba, sinasabi pa nga nila sa post ito, huwag na kayong kumuha ng pagdodoktor, ng mga law, ganyan. Sinabi nila talaga diretso yun na huwag nang mag-aral ng ganun katatagal kasi hindi na nga tatagal ang mundo. Tapos yun, yung mga naniwala, nasan sila ngayon? Kawawa naman, di ba? Mga wala man lang, hindi man lang nakatapos. Correct. Ngayon, nasan ang accountability doon? So, alam mo yun, nakakalungkot lang na sige naniwala ka dyan, okay, hindi ko inis pang future ko kasi wala naman ng future, sabi nila. Pero ngayon, ito na yung future eh. Nasaan ka ngayon, di ba? And nasan sila ngayon, na ngayon nahihirapan ka sa buhay kasi wala kang, kumbaga, pambalas sa society eh. Sagutin ko lang to si Glenn. Glenn, gusto mo umakit ka, Glenn? Pina-flood mo yung pina-flood mo yung comment section. Ulit-ulit ka, puro utang. Sinong nangungutang? Sino ba yung sinasabihan mo? Ako ba? Maglabas ka ng ebidensya na may mga inutangan ako na hindi ko binayaran. Okay? Kung wala kami lalabas, that is libelous. Pwede kitang kasuhan. Di ba? Sige, deal tayo. Pasok ka rito. Prove mo sa akin na may mga inutangan ako hindi ko binayaran. Ako, may mga negosyo para sabihin ko sa Glenn. At normal sa mga negosyante, Rain, may mga loans yan. Diba? May mga utang yan even sa bangko. May mga ino-offer na ganyan yan. Baka ikaw dyan nang may utang na hindi mo binabayaran. For your information, baka hindi mo alam kung magkano mahirap na magsalita. Ayun ako, Glenn. Yung sugo mo si Bes ang maraming utang. Gusto mo bilangan kita? Sino ba ang mayroong kaso ng estapa? Di ba? Lucas Talking, Glenn. Alam mo, yung usapang utang, nakakakilabot yan eh kasi kung maririnig mo dati yung mga lumang mga pagkakatipon, puro utang lang ang pinag-uusapan sa lokal, especially after ng paksa. Kasi lumag tayo sa utang, kailangan na natin mangutang para sa satellite, ganyan. Sino ba ang mangungutang? 'Di ba si Bes Rain, 'di ba? Siya busa nangungutang na nga siya. Okay lang naman mangutang, walang problema sa pangungutang. Ang problema is hindi nagbabayad and hindi nagbabayad on purpose. Ito, diba? Glenn, kita Glenn ha. Nasaan ba si Glenn? Kita ko lahat ng names mo, kaya kitang padala na sa Pina, maniwala ka sa akin. At alam mo ba Glenn, yung email mo lang, consider as address na yan. Pwede ka nang padalhan ng sa Pina, makakala mo. Ingat ka lang pagsasalita mo dyan. Actually, isa pa yan na nakita kong parang naging ugali nila na parang, sige, I'm free to say, and I'm free to parang manglibak ng ibang kapwa na hindi ko pareho ng belief or ng, alam yun. Because I'm entitled to. Kasi, bakit? Kasi anak ako ng Diyos. Kasi, bakit? Kasi, sabi ni Bertelli. Kung may mga ganyang allegations, prove it, di ba? May allegation kang ganyan, prove mo, hindi yung bato ka lang ng bato dyan, namimintang ka, paano mo mahihikayat yung mga kapanatics mo or yung mga exiters na nandito, naniniwala sa akin, naniniwala sa Broccoli, nasa Reddit, kung ganyan kababaw yung argumento mo, Glenn, hindi lalo
lumalabas parang nilulubog mo lang yung nilulubog mo lang yung MCGI sa Kumunoy. Nakakahiya. Actually, ayoko ng ganyang argument. Ayoko ng ganyang discussion. I want to have a healthy discussion, guys. As soon as possible, let's put it on the issues. So, I don't care Very, kung... very petty. Yes. So, I don't care kung mayroon kang mga kaso, may problema ka sa asawa mo, sa anak mo, sa kapitbahay mo. Hindi yan hindi yan ang main issue kung bakit marami ang nag-exit. And they don't care about that, di ba? At saka kasi kung halimbawa, if you are really, kung gusto mong maging proud sa belief mo, dapat yung actions mo and kung paano ka magsalita, especially about other people, dapat nagmamanifest, di ba? Pero kung ganyan ka magsalita about other people na hindi mo naman kilala personally and wala ka namang enough proof or talagang narinig mo lang, hearsay lang yan, why? Saan mo nakukuha yung ganong klaseng entitlement? And I think na yung mga ganitong klaseng tao, no, sila yung mga parang may mga, siguro, mga inner demons, quote unquote, na hindi nila mailabas or whatever, I don't know, may insecurity sila or probably, they are insecure or they are, I don't know, afraid of something. I don't know. Correct. Siguro, diba? Kasi kung sa mga mamimit mo na tao, no, yung mga taong talagang maayos, they won't act like, like this. Yes, yun, lalo na yung mga professional, mga, hindi ganyan well, given na yun kasi, usually ibang mga fanatics kasi naman na nagko-comment ng mga masyadong below the belt at it's either sobrang fanatic sila at hindi naman sa inaano ko pero medyo may pagka-low IQ or hindi sanay siguro sa mga ganitong discussions na mga So I think may mga ganun talaga na hindi naaabot yung ganung standard na dapat magkaroon ng maayos na discussion when it comes sa mga issue. Kasi nagkaroon sila certain like sense of entitlement just because they know something about the Bible. They know, I know these things na tinuro sa akin na hindi nyo to alam, Bella, parang ganyan. So I'm entitled to like ridicule you, to mock you because you're lower than me. Pero they are not aware na hindi naman kasi ganun sa buhay Kung meron akong na hindi mo alam, may alam ka na hindi ko alam, and that's fine. It doesn't give you the the right to be an ass. The right to be cocky. At may sinasabi si Glenn, issue-based, sagutin mo kung hindi totoo yon para makita mo mga sige, okay, akit ka rito. Invite kita ha. Ayan, in-invite na kita. Sige Glenn. Kailangan ka ba? I'll give you a chance. Dinidelay ko yung mga pinagsasabi mo. Pakita mo kami ng resibo. Paki-accept mo. Pag hindi mo napatunayan yan ha, sige. Hindi mo napatunayan yan, maniwala ka sa akin. Paki-accept mo yung invitation ko. I-invite na kita ayaw mo naman i-accept. Ayaw i-accept ni Glenn. Hello Maria, hindi ako, kilala na ako ng mga yan. Bago ka lang kasi dito Tsaka yung sinasabi mo naninira kami. Alin yung paninira, Maria Castro? In-invite din po kita. Dalawa kayo, in-invite ko kayo. Paki-clarify nga, guys, kasi kung dinidecline mo, Maria, wag mo i-decline. Ayaw din ayaw pumasok, di ba? Ay, nako. Ganyan po, guys, sa mga 68 viewers na naririto, ganyan po kababaw yung mga fanatics. Makipag-argue. Imagine mo kung ganyan ba yung mga taga-langit? Yan ba yung mga magmamana ng langit na sinasabi nilang sila yung sa Diyos? Ganyan kababaw yung argumento. Puro daw tayo paratang paninira, sabi ni Maria. Well, ano yung paninira? Actually, nagkukwento ako based on my own experience and it's not paratang. So sige, anyway, balik tayo dun sa pinag-usapan natin. So, yung mga early 2000, di ba, Rain, ay yung mga kasagsakan ng mga rapture, di ba? Great tribulation, sign of second coming, no? Although hindi man talaga daw second coming, kasi hindi naman daw bababa sa lupa si Kristo. Yun ang mga correction ni
ni Best. Alam mo ba sa sobrang ano ko diyan, na-obsess ako sa pagparito, Rain, ano. Oh. Nawala na ako ng gana sa buhay, no? Parang isa future gano'n, Oo. pag-aaral, hanap buhay, career. Although marami akong opportunity that time, no, na mag-abroad, pumasok sa sa military that time, no? Kasi may mga kamag-anak ako na nasa military, PNP, no? Pero tinurn down ko lahat 'yun. At nag-focus ako sa pagmamanggagawa that time dahil yun daw yung pinakamataas na na tungkulin, di ba? Narinig mo yun, di ba? Mas mataas pa daw yun sa presidente ng Pilipinas, di ba? So, palakpak yung tenga mo, di ba? Parang feeling feeling proud ka, di ba? Oo, feeling special ka, di ba? So, ganun tayo na brainwash at di ba? Na naitanim yung parang feeling entitled ka sa bagay-bagay. So, isa ako doon sa mga mga nadala doon sa delusions na gano'n. At to the point niya na sobrang obsessed ko doon sa mga sa mga ganung pangangaral, yung pagparito, yung Great Tribulations. Alam mo ba natanong ko kay Bess yung sinasabi doon sa I don't know is sa unang Thessalonica, paki-check nyo nga guys, no, kasi wala akong isang cellphone lang kasi gamit yung dito. Yung sa Thessalonica yun yung ang sabi doon ni Pablo doon na yung pagparito ni Kristo may isang sigaw, di ba? May tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, gano'n. Yung pagparito ni Kristo may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, at ang mga patay ay mga bubuhay, something like that, ano. Alam mo, di ba narinig mo yung verse na yun, di ba, Rain? Oh. Alam mo, tinanong ko kay chapter 4 daw. Ano ba, Unang Thessalonica chapter 4 ba yan? Nga yung comment nga yung ano. So, ganun, alam mo, tinanong ko kay Bess. Alam mo kung anong tinanong ko kay Bess, Rain? Oh. Tinanong ko kay Bess, Bradley, ano ba yung isang sigaw na yon? Kasi bababa si Kristo, di ba, sa langit daw. Pagbaba niya, ano gagawin niya? Ano gagawin niya? Hindi, pagbaba niya, based sa sitas, di ba? Oh. Makikita siya ng lahat ng mga mata sa langit, di ba? Bababa siya galing sa langit na may isang sigaw, di ba? So, pagbaba niya galing sa langit, ano gagawin? Ano? Sisigaw, di ba? May isang sigaw. May isang sigaw. Sige, yung mga yan nasa comment section. Ano yung isang sigaw na gagawin ni Kristo? Unang Thessalonica 4:16 daw. Sige nga, Glenn. Si Glenn, si Maria. Sino may mga fanatic na nandiyan dyan? Ay, pumasok si Jacobo. Ano ba ito, Jacobo? Menda. Di ba? Ha? Ang sagot ko nga, book eh. Hindi ba book? Isa lang eh. Glenn, tanong mo yan. Itanong mo yan sa mga manggagawa dyan, sa MCA, kung alam nila yan. Ako mismo nagtanong kay Brad Ellie yan. Kasi bababa si Kristo daw, di ba? Pagbaba niya, isa lang ang gagawin ni Kristo, sisigaw. At ilan yung sigaw na yon? Isa lang, based sa sitas, unang Thessalonica 4:16. Tingnan natin kung nakikinig si Glenn kay Bess. Hiwaga yan eh. Hiwaga. Dati mo, inaabangan ka dati yung mga hiwaga na yan. Salamat. Yun yung masaya dati. Actually, masaya dati talaga makinig. Narinig mo yung sagot na yan? Wait, Rain? Hindi. Siguro narinig ko, pero hindi ko lang maalala. Hindi mo na naalala, di ba? Simon! Nandiyan Simon. Simon, nostalgic. Baka nagdadaldala kami ni Mon nung nagpapaksa. Ito, based on best explanations. Kung talaga nakikinig si Glenn, at kung talaga ikaw ay maka-best, di ba? Di ba book? Tama. Sabi pa daw kami ni EJ. Sabi ko book. Yes, si Brad Willie. Baka alam ni Brad Willie. Ako nakakahiya.
O ano ba? Ano to pinasok natin? Nakakaya tayo. Mali ko dyan. Nakakaya, dyan si Brad Billy. Kasi pinag-uusapan namin, Brad Billy, yung, eto, sabi, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit. Ayan, si Kristo daw yun, di ba? Rain. Oh. Pagbaba ni Kristo sa langit, anong gagawin niya? Tuloy yung basa, na may Sigaw. isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Unang Tesalonica 4:16. So sobrang obsessed ko that time, Rain, na yung about sa rapture, mga pagparito ni Kristo, yung sign ng pagparito, di ba? Ganyan kasi yung ni Bes eh. So halos talagang naging delulo ako noon, na wala na akong gustong gawin kundi na lang, MCGI na lang, ADD, parang kinalimutan ko lahat, even pamilya, love life, anything. Sabi ko nga, brief lang dinala ko sa lokal eh. Parang doon sa lokal ako tumira eh. Sa sobrang obsessed natin noon, ewan ko, pumasok sa isip ko yung sitas na yan, yung tinanong ko kay Brad Eli. Sabi ko, Brad Eli, ano ba yung isang sigaw na yun? Kasi bababa si Kristo sa langit, di ba? Pagbaba niya, isa lang ang gagawin niya, sisigaw. Isa lang yun. Ayun lang, napagkwentuhan lang naman natin. Kasi nga, sobrang obsessed natin during that time about sa pagparito at rapture at dumating ako sa ganong point na pati yun na pumasok sa isip ko na itanong. Although may sagot naman si Best based sa Bible, pero ayoko nung muna sabihin dito kasi mapupulot ni Glenn nakikinig. Ano nga yung sinasabi? Mapupulot ng mga aso at baboy. Pero dati kasi napansin ko, parang dalawa lang eh. Hindi pwedeng hindi ka sobrang fanatic. Parang hindi ka pwedeng, di ba dati parang may sinasabi na it's either you're hot or talagang cold. Walang masama kapag maligamgam or lukewarm. So dati yung mga kaanib nun, it's either talagang sobrang fanatic, sobrang obsessed, or either wala lang. Walang nga siguro. Alam mo, nung narinig ko yung sobrang fanaticism ko nun, nung narinig ko yun, halos hindi ako makatulog dahil parang yung that moment, parang sa sarili mo na, wow, may something treasures ka na, tinitreasure ka na, pagdating ni Kristo, pag nandiyan na siya, pagbaba niya, alam mo sa sarili mo na, parang kumbaga, na mindset sa sarili mo na, ito yung isisigaw ni Kristo. Baka alam ko na, wow, salamat sa Diyos. Parang ganun. Oo, kasi yung pakiramdam na there's something na you are looking forward to, na may panghahawakan ka sa future mo. Sobrang nakakampante bilang tao. Kaya, talagang mahuhook ka talaga eh. Okay, sige, I feel secure, ganyan. So, kahit ano mangyari sa akin, okay lang. Kasi alam ko nang may mangyari sa future and aware ako and I'm fine. I'll be fine. Ganun. Kaya, feeling ko talagang nakakahook yung ganong klaseng tactic. May nag-message. Kuya Del, sagutin mo na ano ba yon? Hindi ko po masasagot kasi may mga aso dito, mga baboy, mga makayurakan eh. Sabi nga dati, Pecho, huwag daw itapon ang perla sa mga baboy. Yes, yun yung sinasabi ko. May mga yung perlas, huwag natin ibigay sa mga aso, mga baboy. Ano feeling, Glenn, pag ginagamit yung sita sa inyo? Ibinabalik diba? sa inyo. Kasi actually, yung mga ginagamit nila against other beliefs, other people, pwede rin gamitin against sa kanila eh. Pero yun nga lang, hindi ko alam kung alam nila yung pakiramdam kapag nasa kabilang end ka. Kasi lagi sila nasa kabilang end, if you know what I mean. Parang, diba? Parang, pwede rin applicable sa inyo yun eh. Diba? Ginagawa lang naman natin yan is because naipakita natin na yung mga verses in the Bible can used by anyone, di ba? Oh. Pwedeng i-exploit ng kung sino pa, depends on their biases, di ba? In interpretation. So, pero kasi nga, dati kasi, hindi pa ganun kalawak ang information, science, siguro, or hindi pa tayo, accessibility natin sa
sa information. Kaya madali tayo makaniwala. Kasi nga, parang siya lang yung naging source of truth natin before eh. Dati hindi pa uso internet, wala pa masyadong social media. So kung ano sabihin niya, ay, oo nga, ganun. Although syempre may mga, hindi na natin sila, parang dati pa uso na i-verify natin or gagamit tayo ng sarili natin research kasi nga, sinabihan din tayo na masama din na alam yung gawin yun. So, Correct.